Sumainyo ang kapayapaan. Sa bawat saglit ng buhay ng tao, kung hindi masusuri kung bakit siya nabuhay, kung isa'y di niya magunitang may Diyos Ama. Sa bawat kaganapan, kung manghihina ang kalooban, mahihirapan kang lumaban sa buhay. Subalit, kung tuwirang sa tuwinay amay nadarama, kinikilala at tinatanggap na tunay na magulang mo siya, hindi mo namamalayan, nasisidlan ka ng kalakasan, dumaratal man sa iyong kahinaan, tumitibay kang tuwiran, sapagkat patotoo niyang siya'y buhay na buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Anong buti ng Ama sa mga anak niya? Subalit lahat ba'y nakakakilala? Kung minsan ang tao, kapag maraming alalahanin, kahit panalangin ang panalangin, nananaig pa rin ang kalumbayan, kung minsan ay hinanakit at pagdaramdam. Kaya't napakahalaga ng pandama, napakahalaga ng pagkilala, napakahalaga ng pagsuko bilang anak kaniya. Sapagkat kung hindi mo nga ganang kikilalanin kung sino ang iyong sinasamba, masasayang ang bawat araw mo, na sa bawat araw na ika'y dumudulog, humihingi ng grasya, subalit di mo kilalang hinihingan mo. Kaya, mga minamahal, halina kayo, wag lamang sa oras na ito ang kahilingan yung magsigaling at mawala ang mga problema, yan ang mithiin yung kamtin. Kundi mithiin ninyo na makilala at madama ang Diyos na sa inyo'y magtitighaw sa lahat ng balakid, problema at sakit. Ang Diyos na mag-aahon sa inyo sa hilahil at dusa, kung nanghihinay magpapalakas, kung nawawala ng pag-asa ay magsisilid ng pag-asa. Hindi nyo siya makikita at hindi nakikita ng mata, subalit nagpapadama at nagpapakilala. Kaya't kung tuwirang batid ninyo nang sinasamba nyo'y buhay, magtitiwala kayo, mananalig kayo, at tunay na tatanggap kayo, sapagkat batid nyong sa tuwin ay may magagawa siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nagaganap ang imposible, nagiging posible. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa lahat ng kumikilala at nagtitiwalang mahiwaga nga siya. Nagagalak ang kalooban na taglay ng sinuman na anak ng Ama na sa kanya'y may pag-asa. Laksa ang bilang ng nilalang, subalit hindi lahat ay tuwirang magsusumigaw na buhay siya. Kung minsan, nakakasigaw ka dahil nakikihala-hala ka. Nakikisabay-sabay kang buhay ang Diyos, buhay ang Ama. Subalit ang pawang katotohanan, sa buhay mo'y di buhay siya. Sapagkat kung tunay na buhay siya sa pandama mo't pagkilala, ngingiti ka habang sumisigaw kang buhay ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat sa pagsigaw mong buhay ang Diyos, umaasa ka sa kanyang gagawin. Nananalig ka sa kanyang ibibigay. Nagtitiwala ka sa kanyang magbabahagi na Ama mo na tapat at totoo. Kaya muli nga po'y isigaw ninyo, buhay ang Diyos! Ayan, salamat naman at nangiti kayo. Sapagkat ang ngiti ay nakapagpapabanat ng mga ugat, nakapagpapaunat ng kulubot na balat, at ang ngiti nakapagpapalakas, nakapagpapaginhawa. Pakatandaan po ninyo, ang taong laging nakasibangot,
laging nakangut-ngot at laging nagngingit-ngit, umiiksi ang buhay. Bakit po? Sapagkat ang pagngingit-ngit ay paghihirap ng loob. Ang pagsibangot, paghihirap ng ugat. At ang pagkagalit, pagputok ng butsi. Mga mahal, kilala niyo ba ang Diyos? Kung kilala niyo siya, masaya kayong dudulog sa Kanya. Kung tinatanggap niyo siya, may pag-asa kayong humihiling sa Kanya. At kung nagkakadama ka na, sigurado, habang ninanamnam mo ang palalangin mo, ninanamnam siya ng puso mo. Kaya habang ninanamnam mo siya sa puso mo, natitigib ka ng galak at ligaya. Kaya kamukat-mukat mo, nung imulat mo yung mata mo, hindi mo pa man sinabi yung, Panginoon, batid mo naman ang buhay ko, may tumatawag na sa iyo. Aba, ganyan kumilos ang Diyos mo. Kapag nakilala mo, pakikilala siya sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya gusto nyo bang makilala pa siya? Hindi nyo siya makikilala sa pagkalumbay nyo, na wala nang inalala kundi ang bukas nyo, kundi sa pagkalumbay nyong aasa kayong aaliwin kayo. Hindi nyo siya madarama sa mga alalahanin nyo sa pera, sa sakit, sa problema, kundi ang madarama ninyo habang nag-aalala kayo sa pera, sa sakit, sa problema, hirap. Hirap ng isip, hirap ng dibdib. Kaya nawawala siya sa inyo. Hindi nyo siya nadarama. Anong nadarama ninyo? Ang paghimutok ng loob mo, taong wala sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag mayroong kang nararamdaman at maari ka pang gumalaw at makagagalaw ka pa, igalaw mo ang katawan mo, huwag mong ibaluktot, huwag mong ihiga, huwag kang ngumot-ngot. Ano ba yung ngumot-ngot, Apo Conching? Lagi kang nakasalbat, sabi ng Kapampangan. Lagi kang nakabuntong hininga. Lagi kang nakadaing. Lagi kang nakahinaing. Hindi mo na masabing, Diyos ko, kay buti mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, ang tao, sinasabi niya, nananampalataya ako. Ngunit wala siyang pag-asa. Nananalig ako, ngunit di siya nagbabago. Tumatawag ako, ngunit wala akong marinig. Sabi niya, mga mahal, tandaan po ninyo, ang nais ng Ama, kung ikaw na anak niya ay kumikilala sa Kanya at umaasa, maiba ka, sapagkat nagtitiwala sa iyong naniniwala sa Kanya, na ikaw ang magbibigay daan at makikilala siya ng mga anak niyang iba. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung kilala mo siya, ikaw ang maging daan para makilala siya ng iba. Kung nadama mo na siya, ikaw ang maging paraan para may lumapit pang anak siya, na nagulapi ng kanyang dalahin sa buhay dahil hindi siya nadarama at nakikilala. Ipakilala mo siya. Huwag yaong lumalapit siya sa iyo, lumalayo kang anak niya. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, pakatandaan ninyo, ang bawat araw ay mayroong aral, may karunungan ng Ama. Kaya lamang ang aral at karunungan niya, hindi matututunan ng di naghahanap ng aral at karunungan niya. Kapag ang hinanap mo lamang ay puro hanap buhay, puro kagalakan, kasiyahan ng sarili at kalooban, hindi mo siya makikilala. Kaya mag-aral ka sa Kanya, makikilala mo siya. Makinig ka sa Kanya, tuturuan ka niya. Siya ang karunungan ng buhay at ng payapang pamumuhay.
Humango tayo sa karunungan. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang hirap. Sa makatwid, sasabihin ng tao, ba't yun naglilingkod sa Diyos, ba't naghihirap? Alam niyo po, iba yung hirap ng kalooban sa naghihirap sa pananaw ng kapwa mo. Ang mga lingkod ng Diyos, ang kumikilala sa Kanya, may mga pinagdaraanan sa pagdalisay para pakitang siya'y totoo, para siyang ipagsigaw na buhay, subalit hindi nararamdaman yun sa kalooban. At yun ang pinakamahalaga. Nakikita ka ng kapwa mo nahihirapan sa buhay, nakikita ka ng kapwa mo salat sa kayamanan, subalit ang hindi nila alam, ikaw masaya. Ang puso mo siyang masaya, hindi yung maligaya ka dahil sa bagay at sa salapi lang. Mga minamahal, nais niyo bang madamayaon? Subukan ninyong gawin, amay kilalanin, at tuturuan kayo ng tunay na kasiyahan, hindi lamang sa bagay, kundi sa Kanyang dulot na kalooban. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan. At ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Yan ang pawang katotohanan. Ang taong hangal na walang pagtitiwala na ang Diyos ay ang kaligtasan at ang Diyos ay buhay. Ang hangad niya ay magpakasarap habang siya'y naririto sa lupa. Ang layunin niya ay kamtin lahat ang pangarap niya habang naririto siya sa lupa. At ang pananaw niya sa mga taong nagpakatuwid, o tingnan mo yan, Eka, nagpakabuti, ba't namatay din? Ang hindi niya alam, ang kinamtan nilang kamatayan, kalwalatian naman at tunay na kapayapaan, buhay na walang hanggan, ang kapalit ng kanilang dusa sa buhay. Buhay ba, Ama? Kaya kung susuriin, akala niya siya maligaya, akala niya siya masaya. Yung kapwa niyang nagpakatotoo at naghirap sa paglilingkod, kinukutsa niya, tinatawanan. Tingnan mo nga, Eka, yan, araw-araw naglilingkod, namatay din. Subalit ang di niya alam, siyang kabag-abag, sapagkat pag namatay siya, wala siyang patutunguhan. Kaya, alin ang mahalaga? Nakakilala kang namatay o nagpasarap kang hindi nakakilala? Mag-aral kayo. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarurusahan, ngunit ang totoo sila'y nasa buhay na walang hanggan. At yan ang pawang katotohanan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y Kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. At yan ang kakamti ng mga taong nagpakatupad sa layunin ng Ama. Gumusto sa hangarin niya. Nagpakaganap sa pagtalima sa kalooban niya. Nagpakasakit sa sanlibutan sa kabila ng dusang kinamtan, mayroong nakalaan ng Ama. Alin kaya ang masarap? Nagpasarap ka sa lupa at nang mamatay kay nakahinderat at nakabulaklak, nakamulaga ang mata, nakaluwa, dahil ang kaluluwa mo hirap na hirap. At ang sabi sa iyo, kawawa ang kaluluwa ko sa iyo, sana sa ibang kaluluwa ako, yung kumilala sa Diyos na pinagmulan ko. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, marami ang nais ng tao, subalit isa lang ang tinutukoy na nais ng Ama. Ang siya ay kilalanin ninyo at tanggapin sa buhay ninyo. At siya ang pabayaan ninyong maghari at manguna. Sapagkat kung siyang maghahari at mangunguna, anong silbi ng pag-ibig niya na di ibibigay sa iyo ang marapat sa tuwina? Nang dahil mahal na mahal ka niya, sa palagay mo'y walang nakalaan para sa iyo? Mayroon, sapagkat mahal ka nga niya. Pagdating ng Panginoon para gantimpala ng mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig
at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay nakakaunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama siya sa Kanyang pag-ibig. Kay sarap ng pangako ng Ama. Kaya't kung totoong tumatawag kayo sa Kanya, sa piling ng Kanyang Espiritu'y di wawalay niya ang tunay na pag-ibig na dulot sa bawat isa. Kaya't mapagsisigawan mong kay buti mo Ama, kay dakila mo, kay hiwaga mo, ang di nabatid ng kapwa ko'y pinabatid mo, ang di nakita ng kapwa ko'y nakita ko, ang di nadama ng kapwa ko'y nadama ko, at ang di ko alam, pinabatid mo. Buhay ba ang Ama? Ganyan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya walang sayang sa pagkilala sa Kanya, walang sayang sa pagsuko sa Kanya, walang panghihinayang sa pagkakaloob niya, sapagkat siyang tunay na buhay mo, anak na mahal niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sumainyo ang kapayapaan. Paghahari walang hanggan, pagmamahal ay walang kamatayan. May gagawin siya bawat araw, segundo, minuto, oras ng iyong buhay. Maging sa buong magdamag, ikay Kanyang binabantayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya, humango tayo mula sa Eklesiastiko. Ang mga umiibig sa Panginoon ay di nawawaglit sa Kanyang paningin. Lagi niyang pinagsasanggalang sila at inaalayan. Siya ang kanilang kublihan sa mainit na hangin galing sa ilang. Siya ang nagpapasigla sa kanilang kalooban. Nagpapaningning sa kanilang mga mata. Kaya, ang mata mong singkit kapag nagniningning ka sa galak na imumulat. Ang mata mong bulaga kapag ikay nagagalak, napapakipot. Ang mata mong matapang na pagluluningning dahil sa iyong kasiyahan. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga mahal, asahan ninyo ang di nyo nakikita. Pagtiwalaan nyo ang Diyos Ama. Buhay ninyo sa Kanya nagmula, sa Kanya nyo ipagkatiwala, kayo'y di mapapariwara. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? May nakita na po ba kayong naglingkod sa Panginoon na nagpakatotoo na habang naglilingkod siya ay kumukulubot ang noon niya? Wala. Ano po? Kundi lahat ng naglilingkod ng totoo, nang unang maglingkod siya ay kunot ang noo, bandang huli umuunat. Buhay po ba ang Diyos? May nakita na po ba kayong naglilingkod sa Panginoon na namumulot ng basura dahil walang makain? Wala. Sapagkat ang Diyos ang nagpapakain. May nabalitaan na po ba kayong naglilingkod sa Diyos na hindi namatay? Wala. Lahat ng lingkod ay mamamatay. Sapagkat sa kanilang kabilang buhay, nandun ang pangakong mainam. Kaya yung mga tapat na lingkod, hindi takot mamatay. Buhay ba ang Diyos? At di naalala yung bukas, sapagkat bago mamatay, pinababatid ng Ama, anak, malapit ka nang mamatay. Kaya ihanda mo ng bayan mo, tulad ni Ezekias. Subalit dahil gusto pang mabuhay ni Ezekias, tulad din ni Ezekias, maaari ka palang pagbigyan pa ng buhay. Kung tapat kang lingkod, paano kung di ka naglingkod ng tapat? Wala kang masasabing, naglingkod ako ng tapat. Pagbigyan mo pa ako. Hangal, sabi ng Ama sa iyo, niloko mo ako tapos hihiling-hiling ka ngayon.
Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagharian kayo. O gising na po ba kayo? Buhay na po ba kayo? Anak na kayo ng Ama, sapagkat di niya anak ang mga patay. Sapagkat ang mga patay ay di siya kailangan. Ang nangangailangan sa kanya ay ang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, buhayin niyo sa tuwina ang pananalig sa Kanya at sa pananalig niyong buhay, may hiwagang kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, pag nilayan mo na lamang ang tubig na sumisibol, hindi yan natitigang sa ilalim ng lupa. Patuloy na dumadaloy paakyat upang may malago ka ng tubig. Upang may magamit ka sa bawat araw na pangangailangan mo sa makatwid. Kung siya ang nagpapasibol ng tubig para may gamitin ka araw-araw, kung kilala mo siyang nagpapasibol ng tubig, pasisibulin din niya sa iyo ang galak at kapayapaan. Sa ibang kaparaanang hindi paraan ng tao, sa kaparaanan niyang hindi kaya ng tao, sapagkat siya nga'y Diyos na totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya, buhay nga po ba ang pananampalataya nyo? O sige nga po, tingnan ko kung buhay ang pananampalataya nyo. Sabihin nyo nga po, Diyos na walang hanggan, sa akin ay manahan, ako'y huwag pabayaan, sa buo kong buhay, ako'y pangalagaan, 10 ng aking mga minamahal. Kami iyong lingapin at huwag kaligtaan. Pangako kay Abraham, ninunong pinagmulan. Amen. Sa nagmulang panalangin na yan, sa Espiritu ng katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung nasa iyo ang Espiritu ng katotohanan, imumulat ka sa katotohanan. Tuturuan ka ng katotohanan, hindi ng kalikuan, ng kalisyaan at pagwalay sa bumuhay. Kaya, kilala mo ba ang Espiritu ng katotohanan? Huminga ka nga ng malalim. Yan ang totoo. Nang binuhay si Adan, ang Espiritu ng Ama ng katotohanan ang nagbigay buhay. Kaya habang humihinga ka, taglay mo ang Espiritu niya ng katotohanan. Kaya lamang, suriin mo nga ang sarili mo. Baka may ibang espiritu ka ngayon. Paalisin mo muna. Isa lang tanggapin mo. Nang makaunawa ka, nang masyahan ka, at makatanggap kang ganap. Para nang sa gayon, kapag isa lang ang nananahan sa iyo, naku, hindi mo alintana ang bukas mo. Sapagkat alam mo, may bukas pa sa inyong buhay. Ama'y tanggapin sa iyong buhay. May gagawin na di kayang gawin ng sinumang anak niya lamang na binuhay. Kaya't ikaw na anak niyang nagtitiwala, nananalig, liligaya ka, at ang lumbay ay di mananahan. Pagka batid mo siyang marapat, dapat na sa'yo ay manguna at maghari. Kaya halina, mga anak niya,
mahal. Kung ang bibig mo'y nabubuka niya, mabubuksan din niya ang kanyang kalangitan upang ilahad niya mga biyayang kakamtan. Buhay ba ang Ama? Kaya pag sinabing biyaya, hindi lamang pagpapalang material. Biyaya na tunay na sa Kanya magmumula, na di tao ang panggagalingan, na di tao ang makapagbibigay. Ano kaya sila na sa tuwin ay binabanggit, sinasambit, nilalakad? Kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, kakontentuhan, kalakasan ng katawan at kaluluwa, kalusugan ng katawan at kaluluwa, buhay na pananampalataya, pananalig na may sigla, katapatan, katotohanan, at buhay na walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anak ka ba niya? Buhay ka ba? Nananalig ka? Manalig ka at umasa. Ngayon din, may nakamtan ka. Sabihin niyo nga po, Panginoon ko at Diyos ko, salamat. Nagtitiwala ako, makalalaya akong ganap. Amen. Oy, nakakalaya kang ganap, nakatukop ka sa sentido. Alisin na yan. Manalig kang mawawala ang sakit ng ulo. Buhay ba ang Diyos? Oh, kaya lamang, eto na ang mahirap tanggapin ng tao. Kapag umasa ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, nanalig ka sa Kanya, may isusuko ka. Kapag may sinuko ka, hindi lang sa salita, pati sa gawa. Kaya kapag sinabi mong, Panginoon, nagsisisi ako sa lahat kong kasalanan, ako'y patawarin mo. Hindi Kanya tatanungin, ilan ang kasalanan mo, ano kasalanan mo, saan ka nagkamali, anong kinalabis mo, anong pagkukulang mo. Walang itatanong, kundi ang titingnan niya, ang katapatan mo sa pagsisisi mo. At kapag naging totoo ka sa pagsisisi mo, totoo siyang tumanggap sa iyo na magpapakilalang Diyos mo. Buhay ba ang Diyos? Ganun lang po pala kadali. Magsisisi na ako. Susuko na ako. Salamat naman. Kaya lang wag lang ngayon, wag lang bukas, sa makalawa, ikatlo at isang linggo, isang buwan, kundi kung papaano nagsisi ka ng buong buo sa puso mo, mithiin mo ng buong buhay, talikdan ng kamalian. Buhay ba ang Ama? Kaya sa pagmimithi mong aliwin ka niya, mithiin mo ring makaaliw ka sa Kanya. Sa pagnanasa mong kalugdan Kanya, mithiin mo ang gawa mo'y malugod siya. Kaya lamang ang tao madaya. Ang gusto, siya lang ang masaya. Ang ama niya'y malungkot sa Kanya. Ang gusto, siya lang ang pagbigyan. Siya'y ayaw magbigay. Di ba madaya ang tao? Ikaw ba'y madaya ang anak niya? Suriin mo ngayon. Kung hindi, purihin mong Ama. Kung madaya ka pa't nililinlang mo pa siya, sabihin mo, Panginoon, paging dapatin mong ako'y maging matapat sa iyo. At huwag nang makalimot sa mga salita mo at magawa kong tuwiran, ako'y magpakatotoo. Amen. Walang nakasigaw, ano? Bakit po? Yan ang tao, nahihiyang aminin ang kanyang kamalian. Nahihiyang aminin ang kanyang kasalanan. Nahihiyang aminin, subalit ang di batid, kapag ibinigay mong tapat yan,
lahat ng inamin mo, amay malulugod sa'yo. Tama ang ginawa nyo. Hindi na kailangang ipagsigawan sa kapwa nyo. Puso mo lang ang sumigaw sa kanya. Di ka man bumulong. Sa isip mo lang. Alam niya na. Sapagkat ika'y kilala niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, may tatanong po ba kayo sa kanyang kahiwagaan? Wala. Kaya dahil wala kang itatanong sa kanyang kahiwagaan, ano kaya ang gusto ng tao? Naway huwag kayong matulad sa mga babasahing ito. Makinig po kayo. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, babagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodomo ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mainam pa pala ang taong hindi niya alam ang kanyang kasalanan na nagagawa niya, sapagkat wala siyang alam. Subalit siyang alam niya ang kasalanan niya at patuloy niyang ginagawa para siyang Hudyo na nanuhudyo, na nanungutya kay Kristong kinilala niya. Sapagkat alam niya, tulad ng mga taga-Corazin, nakita nila ang kabutihan at hiwagang ginawa. Nakita ang lahat ng himala sa Bethsaida. Subalit, walang nagising sa katotohanan. Walang nakita, kundi ang paratang na tao lamang itong Jesus. Anak lamang ni Maria at Jose. Anak lamang ng karpintero, paniniwalaan mo. Subalit ang hindi alam, ang taglay na kapangyarihan ng Kristo, siyang nakaugnay sa kanyang katawan, kaya't nakagagawa ng hiwag at himala, subalit ng dahil sa kanilang kataasan, hindi nila matanggap ng isang kababayan ay gumawa ng himala. Kaya nga, mapapalad pa ang mga tinunguhan na hindi man siya ganang taga roon, tinanggap siyang tuwiran. Sapagkat ang mga nakakilala sa salita niyang dala-dala ay nangagsisit nagbalik loob sa Ama. Subalit, ang patuloy na ang tingin sa sarili mabuti, tama ang ginagawa, subalit sa gawa ay mali, paparusahan ng Ama sa takdang panahon. Buhay ba ang Diyos? Kaya, alam mo ba na anak ka ng Diyos? Tinatawag mo ba'y Kristo at sabi mo'y Panginoon, Panginoon ko? Huwag kang tumulad sa mga may mata ng panahon na yon, na nakikita ng hayagan ng Kristo kung anong ginagawa, naririnig na kung anong sinasabi, subalit naging bulag sa katotohanan, naging bingi sa katotohanan. Ang naghari ay pagkatao, naging palalo, ayaw tumanggap, ayaw magpakababa, sapagkat ganyan ang tao. Kapag alam niyang siya'y marunong, ayaw tumanggap sa kapwa niya. Kapag alam niyang siya'y may alam, ayaw magpalamang sa kapwa niya. Subalit,
Ang hindi alam, sadyang ang Diyos ay buhay, ang Ama'y buhay, may tinatanggap siyang tunay na hinihirang. Ang unang hinirang at binabang tuwiran ay ang anak na bugtong para ipakilala ang kanyang katapatan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kahiwagaan, ang kadakilaan at tunay na wagas na kapangyarihang walang kamatayan. Kaya mapapalad ang nagtitiwala sa hindi niya nakikita, subalit sa puso niya ay tanggap na tanggap at kinilalang ganap. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan. Higit na mapalad ang nagpapakababa kaysa nagpapakataas. Ang gumagawa ng tama't tumpak, alang-alang sa Ama, hindi nang alang-alang sa sarili niya. Ang nagmimithing magbago, alang-alang sa kanyang kaluluwa, hindi ng kanyang sarili. At hindi lamang gumawa dahil sa kanyang kagustuhan, kundi gumawa siya dahil sa kalooban ng kanyang Amang dakila. Mga mahal, kayo ba'y anak ng Ama? Gumawa kayo ng ayon sa Kanya, sa kalooban niya. Kung kilala niyo ang Kristo, mimithiin ninyo ang pinangaral at inaral ay isa sa buhay niyo. Hindi lamang sa pangalang Jesus kayo nagsasalita, kundi sa aral at gawa, tumanggap kayo sa kalooban. Mga mahal, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal, sa damdamin mo'y sumisibol na hindi namamatay. Kay sarap-sarap mabuhay, kung hindi lamang nag-iisa, at may kapwa katao na mahal mo rin. Kay sarap-sarap mabuhay, kung Ama'y nakakamtan, at tuwirang nabuhay sa iyong kalooban, ang kanyang pagmamahal na walang kamatayan, habang ika'y tumatawag na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Nako! Dahil buhay ang Diyos, dahil sa'yo, O Ama na buhay, huwag mong sabihin next time better, kundi laging tanggapin ng Diyos ay buhay. Lagi kang tinatawagan upang sambitin niya. Lagi kitang kaibigan, forever friend. Kaya it's a yes. Lagi mong sabihin, good day, Panginoon. Ang maghahari ganap sa aking buhay, kaya lagi kong I miss you, miss na miss kita, upang magalak ako sa kaibuturan ng puso ko, maging tudamak ang galak ko. Mahal na mahal kayo ng Ama na totoo. Kaya't ang sabi ng Kristo, forgive me. Sige na, forgive me na, sapagkat ako'y laging take care. Take care. Take care. Take care. Para makuha mo ang success. Buhay na buhay ka, pagkat ang wika ko, be careful sa iyong gawa. Baka ikaw ay malisya, di mo sasapitin ng congratulations sa iyong mabuting sinimulan.
Kaya't halina, halina kayo. May tiwala ka ba sa Diyos mong totoo? Manalig ka, manalig ka. Pag nagbigay siya, dynamite parang sumasabog, nagalak ang iyong mata, tanggap. Kaya prutos, napaka kulay ng buhay mo. Bagamat dumanas ka masalimuot na totoo, masarap at matamis naman ang iyong nakakamtan, pagkat damang-dama mong tuwiran ang ama mo ay buhay. Kaya di ka man marunong umawi, mapapaawit ka, paawitin ka niya, dahil ang puso mo nag-uumapaw nga sa galak na natatanggap. Matinig kang lumuluwat at may salita pa na sabi mo, oh yes, mahal kita, aking ama. Oh yes, kilala talaga kita, Kristo ng buhay ko. Kaya't gawin ninyo bawat araw ng hininga nyo, magtiwalang ganap kayo. Mabubuhay ka, tao. Kaya nananalig ka ba? Isang araw may sorpresa. Nagtitiwala ka ba na magagawa ito ng ama mo? Oh, dakila ka talaga. Ang imposible sa'yo, nagagawa mong posible. Kaya ama ko, mahal kita. Oh, tao, naku. Alam niyo po, pag masaya ang espiritu, pati ako masayang masaya. Kaya kailangan iwanan kayong masaya Buhay ba, mama? Kailangan nang iiwan sa inyo ay saya Apo Kunching, bakit ba naman, di po ba pag naririto kayo, dapat nakatawa kayo? Dito lang ba kayo tumatawa? Dapat kahit umuwi kayo, iniiwan nyo man ang dambanang ito, masaya pa rin kayo. Tama po ba? Kaya lang po, kung minsan nakikita ko sabi nung nakatawa ngayon, pag sa kanila, yung isa naman sabi niya, ay, Diyos ko, Eka. Doon, Eka, nawala ang sakit ko. Ngayon, Eka, eto na naman. Nako, Eka. Sabi naman ng isa, sabi niya, Apo Kunching, mababago buhay ko. Ba't hanggang ngayon, di pa ako nagbabago? Alam niyo po, huwag niyo sisihin sa kapwa niyo yung hindi niyo nakakamtan. Suriin mo sarili mo, tanungin mo sarili mo, bakit di mo pa natatanggap yan? Ano ba ang dahilan? Kasi kayo, hingi ng hingi Ako po walang hinihingi, kundi paunlarin ang gawain ito Paramihin yung kakakilala ni Kristo at makikilala pa si Kristo Kaya naman kabang hindi ako mihingi, binibigyan naman ako. Ano po ba hiniling ni Solomon? Sige nga po, humiling kayo. Panginoon, bigyan niyo nga po kami ng talinong makabatid ng mabuti at masama.
Sige nga po. Kapag nabatid mo ang mabuti at masama, at tinanggap mo yung mabuti, at ibinaksi mo ang masama, hindi ka man humiling, binibigyan ka. Sapagkat ang Diyos mong kumilala sa iyo at kinilala ka, at nakilala mo, siyang magtatawid sa iyo sa hilahil at dusa. Buhay po ba ang Diyos? Common sense lang naman po eh. Hindi naman nag-aaral ang tao eh. Sa palagay niyo po, kung naglilingkod ako araw-araw tapos hindi naman ako napapayapa, hindi ako nagagalak, maglilingkod pa kaya ako? Oy, bayaran mo man ako. Kung di ako masaya sa ginagawa ko, eto bayad mo. Maghanap ako ng ligaya. Buhay ba ang Diyos? Subalit, dapat po nasa utak ninyo yan. Dapat po nasa puso ninyo yan. Dapat po tatanungin nyo sarili nyo. At ang naman nga ni Apo Kunching ba't kaya naglilingkod siya kung di siya masaya? Pag ginaya nyo po, kayo sasaya rin. Buhay po ba ang Diyos? Siguro kasi Apo Kunching walang problema. Naku po! Sus ko po! Sabi ng taong Tagalog. Sabi ng Kapampangan, Neteko! Neteya! Kasi marakalya problema. Pero alam nyo po, dahil umaasa ako sa Diyos ko, na pinaglilingkuran ko, na pinagsisigawan ng Espiritu sa bibig ko nagmumula, katanga-tanga ko naman pag di ko siya pinagtiwalaan. At kung hindi po ako napapayapa, hindi ako nakakatulog dahil sa mga dinadanas ko, umuwi na po kayo. Wala naman kayong bayad sa akin, pahihirapan nyo pa rin ako. Dahil alam nyo po, dahil sa Diyos, kahit na may pinagdaraanan, nakakatawa, nakakahinga, nakakasalimuha sa lahat ng nilikha ng Ama sa balat ng lupa, kahit sino pa siya. Sa dating buhay ko, kapag alam ko, matalino rin, lilihis ako. Dahil, baka mamaya tanungin ako'y wala akong sasagot. Kahit ikaw pa, ang presidente ngayon, haharapin kita. Kapag tinanong mo ko, English, sasagutin kita, Kapampangan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit kasi sinagot mo ako ng English? Bakit mo ako ini-English? Kapampangan ako. Para magkaintindihan tayo, Tagalogin mo. Alam mo yun, di ba? Sabi ko, Apo Kunching, ba't gaganunin mo? Magtatapat ako sa kanya. Ang hirap sa tao, hindi mapagtapat Pinakikitang magaling siya kahit walang galing. Tatago-tago naman parang bulate. Dahil baka mamaya mapahiya. Huwag! Ang nais ng Ama, kung sino ka pakilala mo. Kung ano ka, huwag mo ikahiya. Mahirap ako, ano magagawa ko? Mangmang ako, anong magagawa ko? De tanggapin ko, yun ang kapalaran ko, di ba ga? Kaya maraming naghihirap ang kalooban, hindi tanggap ang buhay. Hindi tanggap ang mahirap siya. Hindi tanggap ang di siya nag-aral. Hindi tanggap ang pangit siya. Maganda ka naman sa pananaw ng Ama. Basta maganda ka. Sa pananaw niya, maganda na rin ang mukha mo. Wala namang pangit ang nilikha ang Diyos Tama ba? Pangu ako nakakahiya. Maitim ako, nakakahiya. Kalbo ako, nakakahiya. Pilantod ako, nakakahiya. Lahat na lang nakakahiya. Ba't yung ugali mo, di mo ikahiya? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, nakakitang maganda. Buti pa siya maganda. Ba't kaya ako hindi pinanganak na maganda? Nakakitang maputi. Buti pa siya maputi. Ba't kaya ako hindi pinanganak ng maputi? Nakakitang sexy. Ba't kaya ako mataba? Ang dami mong tanong. Ang dami mong ayaw. Gustuhin mo kung sino ka. Tanggapin mo kung ano ka. At tanggap na tanggap ka ng Diyos mo. Ngayon, pag natanggap mo kung ano kapalaran mo at nakilala mo kung sino ang Diyos mo, pasasalamatan mo siya. Sapagkat ang mahalaga, may ligaya ka. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, habang hinahanap mong matwid at katwiran ng Ama, at hindi mo tinatago ang kung sino ka, lalong nalalantad ang kung anong anak kanya, sapagkat lalo niyang pinakikitang mahal na mahal ka. Buhay ba ang Ama?
Ang wag lang sanang masabi sa'yo'y masama kang tao, hindi bali na kung sabihing pangu ka. Masama kang tao, hindi baling sabihing gayon, wag ka lamang masamang totoo. Basta kung ano sabihin ng kapwa mo, tumawa ka. Kung hindi totoo, tawanan mo. Kung hindi pa rin totoo, magtawa ka. Kung hindi pa rin totoo, tumawa ka. Kung totoo, manahimik ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mamahal, kabuti ng Diyos. Lagi niyong tatanda, napakabuti siya. Wala siyang kasing buti. Kaya, may pagbibigyan ako nito. Nagre-reserve na po ako, kaya sesya na kayo. Apo, kung saan mo yan nire-reserve, secret. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Ganyan po. Tingnan nyo, kala nyo kwento yun. Mensahe yan. Ganyan ang Diyos. May nilalaan siya sa bawat anak niya. Ikaw ba ngayon ang pinagpala niya? Umasa ka bukas, ikaw naman. Ikaw naman. Ikaw naman. May pinagsabay-sabay ba siya? Bukas, sabay-sabay naman ay iba. Bukas, sabay-sabay naman ay iba. Bukas ay sabay-sabay. Hanggang sa lahat pala ay nabibiyayaan niya. Sapagkat wala siyang hindi binibiyayaan. Kanya-kanya lamang biyaya, kanya-kanya lamang natatanggap, kanya-kanya lamang pinakikibakahan. Ngayon, kung tanggap mong anak kanya, kilala mo siya at anak mo siya. Aba, hindi tama yun. Ikaw ang anak niya, siya'y ama mo. Kaya igalang mo siya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ang aking tinuturan. Ano ang unang dapat gawin para hindi mahirapan ang kaloob at kaisipan? Pagtanggap, pagkilala, pagsuko, pag-amin, at pagbabalik loob. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, mga mahal, kilala nyo ba ang Diyos? Saan nyo kilala? Sa pera lang? Sa kalusugan lang? Sa kalakasan lang? Hindi. Dapat ang Diyos nyo sa hirap at ginhawa, sa lungkot at galak, sa pera at wala. Diyos nyo pa rin siya. Diyos na totoo. Sapagkat kung mawawalan ka ng pera, siyang Diyos mong tatawagin, nagagawa ng paraan na bibigyan kang muli. Ang hirap sa tao, pag may Diyos, salamat po Diyos ko, pag may pera na. Pag walang pera, wala naman Diyoseka. Pag may sakit, Panginoon ko, pagalingin niyo po ako. Pag pinagaling, iba na gagawin. Aba, huwag ganon. Ang Diyos mong kinilala, ang Diyos mong tinanggap, kailangan walang patlang. Walang patlang. Laging magkakadugtong yan. Laging araw-araw, bawat araw. Hindi ngayon lang, bukas lang, sa makalawa lang. Sumamba ka ng 1 buwan, nawalay kang 3 buwan. Kumbaga sa kalawang, tinanggalan mo ng konti yung kalawang, binenggak mo siya ng ilang buwan, nang magkaroon ng kalawang, mas marami pa na naman ang nadagdag. Ganyan ang kasalanan mo, na bawat araw ay di mo namamalaya nararagdagan. Kaya lagi kang aware, sabi ng English daw, totoo ba yan? Consent, totoo ba yan? Lagi mong pagmasdan, suriin ang sarili mo nang hindi ka nawawalay sa Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pag nilayan ninyong buhay, huwag lamang nagninilay kayo kapag mayroon kayong hihilingin. Magbulay kayo sa salita, huwag lamang pag kayo ay masaya. Kailangan lagi kayong nakatuon sa Diyos ninyong naghihintay na sa inyo'y umaasa na magbabago kayo para siya'y kilalanin, tanggapin at papurihang walang maliw. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba?
Wala po bang tanong? Alam niyo po, nang hindi ako ganito hindi ko man pinapansin ang makopa na ito Sabi ko, ano kaya lasa ng makopa na yan? Kahit ako maganda pang tingnan niyan, ayoko ng lasa niyan. Pero alam niyo po, dahil ito'y handog, sarap na sarap ako. Kayo po, nasasarapan ba kayo? Gusto niyong mabukulan? Ayaw niyong mabukulan? Pasyente. Ikaw, magbigay ka. Yan, para lumusog ka. Pasyente, mamigay ka. Yan. Pasyente, mamigay ka. Ayan. Alam niyo po, wag sabihin ng tao, ang nanggagamot lang, ang nangangaral lang, ang naglilingkod. Hindi po. Lahat ng tao makapaglilingkod sa Diyos. Kayang maglingkod sa Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Ang ibigin mo ang kapwa mo, naglilingkod ka na sa Diyos. Ang ibigay mo ang kakayahan mo sa kapwa mo at pahalagahan mo ang kapwa mo, naglilingkod ka sa Diyos. Maraming kaparaanan ng paglilingkod. Tuklasin mo at ipasisilay ng Diyos mo, pakikita ng Diyos mo ang paglilingkod na totoo dahil may pag-ibig mula sa pag-ibig, mula sa Diyos na umiibig. Kaya kayo po ba'y tapat? Totoo na may pag-ibig, naglilingkod ka na sa Diyos kapag ang kapwa mo ay minahal mo kahit di mo kaano-ano. Paano ko namang mamahalin yan? Ngayon ko lang nakita yan. Hindi naman sinabi ng Diyos, yakapin mo't halikan Kaya lang, kapag anak ka ng Diyos, hindi yung kakilala mo, sabi mo, bakit? Ba't gumaganon ka? Kasi galit ka sa Kanya. Ba't galit ka? Naiinggit ka? Nagseselos ka? Naku, masama yan. Alam niyo po, ang taong inggitero, selosa, hindi magliliwanag ang isip niyan. Laging bulok, laging madilim. Kaya, mahal mo ba ang Diyos? Yan. Si Raquel, mahal na mahal niya ng Diyos. Ay, ganon. Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos. Di umasa po kayo na Diyos. Kaya, yung mga alagad, hihilera kayo. Ano po? Pipila kayo sa alagad. Di ba masaya? Yan ang wala sa inyo. Kaya, pag nandito ka, lugi po ba kayo? Lugi po ba kayo? Ikaw kapatid, lugi ka ba? Ha? Lugi ka ba? Lugi? Ha? Ay, ano ba sinabi niya? Nako, yan ang sinasabi ng Ama sa inyo. Huwag mong hintayin mabingi ka bago mo siya hanapin. Huwag mong hintayin lumabo ang pananaw mo bago mo siya hanapin. Sa totoo lang, mapalad pa si kapatid na, oy, kapatid na maganda, ano ba pangalan mo? Ano? Sheila, napakapalad mo, anak. Kahit ang mata mo'y madilim, ang isip mo'y may liwanag. Yan ang pinakamahalaga. Ano silbi ng maliwanag na mata kung madilim ang isip mo? Sa isip ka tinitingnan ng Ama, hindi sa mata. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kapag madilim man ang nakikita mo, maliwanag naman ang isip mo, nasa katotohanan ka. Sapagkat nauunawaan mo ang buhay. Kaya si Shena, ano nga ba anak? Dito ka umarap. Yan. Ano nga ba anak?
Anong pangalan mo? Sheila ho. Sheila. Mapalad ka, anak. Si Sheila, lagi nakatawa yan. Ay, maliwanag ang mata. Lagi nakasibangot. Bakit? Eh, kapag nakakita siya ng kapwa niya, para naman kasi. Di po ba? Eh, si Sheila, lagi nakatawa yan. Pag kinausap yan, nakatawa. Kaya, mas mapalad siya kung kahahabagan siya ng kapwa niya na yung nahahabag sa kanya ay napakadilim ng isip. Hindi siya kahabag-abag. Si Sheila, hindi kahabag-abag. Ang kahabag-abag yung nagsasabing, kawawa naman siya, bulag. Hindi. Ang kawawa, yung maliwanag ang mata, ngunit walang nakikita, kundi pawang pagkakasala. Kaya mas mainam pa ang walang nakikita ng maliwanag niyang pag-iisip ay nasa kanya. Subalit, kayong mga maliliwanag ang mata, huwag niyong mithiing mabulag muna bago magliwanag ang isipan. Kundi, sa liwanag ninyong mga mata, patuloy na magliwanag ang inyong pag-iisip upang sa gayon, maging marapat kayo sa pagtanggap sa kadakilaan ng Ama at ng Anak. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba? Sigurado wala. Subalit, ang Panginoon po'y may tanong sa inyo. Hanggang kailan kaya siya magsusumigaw para patotohanan niyang siya'y nagbalik at muling nabuhay? Sa pamamagitan ng Espiritong Banal na sa tao'y nananahan, magiging templong tahanan ng katawan sa bawat nakakilala, nakatanggap sa katotohanan. Pagpalain kayong ganap. Katotohanan ng saki tinuran, nawa aking mga mahal kayo'y magnilay. Bulayin niyo't tantuin ang saki inayag, upang sa inyong pag-iisa, mapagtanto ninyo, may Diyos na sa inyo'y naghihintay upang ganap niyong kilalanin at sambahin sa katotohanan, purihit parangalan ng may kagalakan at sambahin na may pagmamahal. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramaniyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya tayo na po, mga minamahal. O yung bago po sa adoration.